Confident po kami Confident na kayo? legal ito. Oo. Opo. So, ayun guys, nabalitaan nyo na ba na na-featured na si Sitaw sa Abante Radyo? Hi guys, so this is Miljon Ian Baruel and for today's video is pag-uusapan natin yung regarding sa isang complainant or isa sa mga sealer dati na humingi ng tulong sa isang radio station. So yung radio station na to guys is tinatawag nating Abante Radyo. So, kanina umaga kasi guys, yung pagising ko, so nag-open ako ng Messenger and ayun, isa sa mga affiliates natin ang nag-send sa akin ng message, mga screenshots, ng mga screen recording regarding sa isang live. So, yun nga yung about sa Abante Radio. So, sa madaling salita guys is humingi si sealer ng tulong na sana maibalik yung mga pera ng mga sealers from Sitaw. So, napakarami ng naging hakbang ng mga sailors para lang mapabilis yung paglabas or yung pag-release ng mga pera ng mga sailors na na-freeze sa Sitaw. Tara, panoorin natin yung ilan sa mga pinag-uusapan kanina sa live. Confident po kami Confident na kayo? legal ito. Oo. Opo. So, kumita po ba kayo dito, ma'am? Kumita po ba kayo? Kumita naman yung pera po? Opo, kumikita po. Paano po ang, halimbawa, nag-invest ka ng, sabi nga, 600,000 ba? Pesos? Hindi po, ano siya po, parang hiwa-hiwalay po siya. Ay, hiwa-hiwalay. Okay. Opo, hiwa-hiwalay. So, Kunyari magkano na po ang kinita ng inyong 600,000 pesos sa 4 na buwan? Nasa 100,000 po, mga ganun. 100,000 na. Meron po ba kayo alam na opisina nitong online dropshipping na ito sa Pilipinas? Meron po sa BGC, kaso po sarado na. Sa BGC. Opo, pero kayo po ba, may ugnayan pa rin po ba o contact number o contact person na nakakausap po ninyo dito po sa online dropshipping po na ito? Meron po ba kayo nako-contact pa sa kanila? Ang mga nag-update lang po sa amin is yung mga account specialist Mhm. na ang nagsasabi wala din daw po silang alam kasi nakabase lang din po sila sa nilalabas po na announcement po ng company. So wala po talaga kaming direct contact kahit kanino. Mhm. Okay, so ito po ipapanawagan po natin sa SEC, no? Ano ba talaga naging dahilan sa ating kung bakit ni-revoke ito? Mahalaga malaman natin ano naging batayan nila at paano ngayon yung pera na naipit po, no? So ibig sabihin ang pera po ninyo ngayon ay naroon pa din po sa online na dropshipping na ito na kumpanya. Ando pa rin po. Yes po. Ando pa rin siya. Tama po ba, Nakalagay Miss? po pending lahat. Pending lahat. Okay. At nagsara ito kailan po? Kailan po ito na-revoke? Noong June 10 po na-revoke. June 10 na-revoke. Okay. June 10. So, Ma'am Ana, ano po uli yung naging rason bakit hindi ma-remit back sa inyo yung pera nyo? Ang nire-reason po ng Sitaw is wala pong bangkong tumatanggap po sa kanilang pera para i-disburse po sa amin. Dahil po sa pag-revoke ng SEC, yun ang dahil. Opo, yun po ang dinadahilan po nila. Pwede pong totoo, kaya lang po kasi hindi rin namin alam at wala rin naman po kasi silang muka at boses na binibigay. Puro ano lang po puro letter. So para ito ma'am, ang biktima dito hindi lang sa Pilipinas, no? Iba't ibang panig ng global kasi yan. Bansa, ha? Saudi, Yes, US, UK, Taiwan. Meron pa lang ganun mga nagreklamo. Yes So, po. sa inyo po nga pag-uusap, kailan niyo po huli nakausap itong mga taga-online dropshipping na ito? At ano po ang kanilang ipinangako sa inyo? Yung last message po nila kasi lahat po nasa FB, ano lang po nila, FB page. Wala pong nag-i-email sa amin or nagda-direct message. So kami na lang pong mga seller ang nagbabalitaan kung ano na po ba ang update. Yung update po na binibigay ng mga account specialist is same po sa binibigay ng dun sa FB page po nila. Marami din ba nagreklamo dun sa balita po ninyo? I'm sure na natulong, may mga report din kayo natanggap
gano'ng karami naman nagreklamo laban sa online dropshipping na ito para may pasara ng SEC o ma-revoke? Ilan po sila sa bilang ninyo na nagreklamo naman laban sa online dropshipping company? Yun nga po ang problema, hindi po siya black and white. Wala pong sinasabi ang SEC kung sino po. Kasi po, nag-appeal po ang ang Sitaw po, nag-appeal po sila. Pero hanggang ngayon po, wala pa pong resulta. Habang naghihintay po sana kaming mga seller, since 2 months na po yung appeal, makuha po namin yung aming mga pera kasi may paggagastosan din naman po kami. May formal ba na announcement o update binibigay ang Sitaw sa inyo? Wala po, Wala, yung lang po sa bangko. Okay. Ano po yung mga sulat na pinadala sa inyo? Meron ba? Wala, wala. Email lang. Opo, mga mga announcement lang po sa FB page nila. Sa FB page. Okay. At, pero may nakakausap naman po kayo, yung nababanggit mo na parang meron kayong nakausap na nagbibigay na ng update? Po ang in-order sa amin at meron po kaming pera, yun po ang ibabayad namin sa supplier. Once po yung supplier is na-delivered na po yung goods sa buyer, saka po babalik sa amin yung pera na binigay po namin kasama po yung profit. So, ito pong company na ito ay nag-start po parang more than a year, almost 2 years na po na smooth po ang operation. Hanggang sa meron daw pong nag-report na scam siya at investment po siya. So, ang SEC po ay ni-revoke ang license. Pero nag-apply po sila ng appeal dahil hindi nga po siya investment company. Kasi wala naman po kaming hinihintay na parang profit in a certain time. Bumabalik po yung pera based po sa kung kailan po na-deliver yung goods, which is maximum of 21 days po. Ano po yung goods na ito na binebenta? Ano po ba itong Ito po ay mga sporting goods. So, nakalagay na po siya sa platform na ito yung may mga winter goods, sports, yung mga skiing, mga iba-ibang bansa po kasi yung mga umu-order at iba-ibang products po na mga sports po ang binibenta. So, ang po nila process is kung gusto mo pong maging seller, pipili ka lang po ng minimum na 10 items sa mga binibenta po nila na kaya mo pong pondohan pag may nag-order po sa'yo. Kung hindi naman po nila pinipilit na magbenta ka ng magbenta. Kasi nasa seller po yun kung meron ka pong pang bayad sa supplier. Ano po ma'am ang dahilan? Bakit po isinara ng SEC itong kumpanya ito? Mayroon daw po kasing nag-report na isa po siyang investment scam. Okay. Which is sa amin pong mga sellers na libo-libo, hindi po namin siya masasabing scam kasi nakukuha po namin yung pera namin. Kami po ang nagpa-process ng order at kami rin po ang nagde-decide kung ano po yung kaya namin at kung kailan po namin siya kukunin. Dahil namin nagreklamo. Kaya sinara agad ng SEC. Ganun ba yun? Opo. Pero ano po naging batayan? Ano po naging batayan ng SEC? I'm sure may batayan po ang SEC dyan. Ano pong sinabi sa inyo na batayan? Yun nga po ang problema kasi may mga nag-complain na po, nag-file ng formal complaint po sa SEC. Pag may mga seller po nang nagtatanong, ayaw po nilang sagutin. Kailangan daw po namin mag-file ng complaint na scam po si Sitaw. Which means po na hindi namin masabing scam dahil hindi naman po talaga kami na scam. Ang problema po namin dahil sinara po nila kasi yung kumpanya, yung pera po namin hindi namin ma-withdraw dahil ang sinasabi po ng Sitaw dahil sa revocation, wala pong bangko ang gustong tumanggap sa pera nila. Kaya meron pong mga seller talaga na tinawagan daw po ng bangko at tinatanong kung meron daw po silang hinihintay na perang papasok kasi So ayun guys, so yan yung ilan sa mga pinag-uusapan kanina sa live. And kung gusto mong mapanood mo yung pinaka-whole video ng live nila, so pwede po kayong pumunta dun sa FB page ng Abante Radio. So nandoon po yung pinaka-buong live po noon. So sa mga hindi nakakaalam, so nahati sa 2 partido ang mga sellers ni Sitaw. Pwede na! So unang partido, ito yung mga partido ng gumagawa ng hakbang para mag-complain or para magkaroon ng formal complaint para maibalik yung
mapera ng mga sealers. And yung isa naman is yung muling ibalik or muling pagbangon ni sitaw. So both parties naman guys is maganda yung hangarin and maganda yung layunin. So sana sa mga kapwa ko sealers diyan, suportahan natin yung mga kasama nating mga sealers. So wala naman talagang ibang rason pa kung bakit nila ginagawa 'yon kundi para maibalik yung mga pera natin sa atin mismo. Sana all. Sa partido na muling ibang si Sitaw or muling pagbalik ni Sitaw, napakaganda ng hangarin nito kasi dalawa yung layunin nila. Yung muling ibalik ang pera natin at muling ibalik yung operasyon ni Sitaw. So sa lahat ng mga sealers ni Sitaw dyan, so comment down kung sasang-ayon kayo or hindi sa sasabihin ko. So alam naman natin kung gaano kahalaga si Sitaw sa atin. Alam naman natin kung gaano kaganda ang business ni Sitaw. So, ayun, sana muling ibalik talaga si Sitaw kasi napakalaking tulong niya sa ating mga Filipino, especially sa mga OFW. So, para naman sa Security and Exchange Commission, sana magkaroon na rin po ng response po ninyo sa appeal ni Sitaw kasi it's almost 2 months na rin or more than 2 months. Kasi napakahirap yung ginagawa ng mga sealers ngayon. Ang daming naapektuhan sa mga nangyari. Ang daming na-stress, ang daming na nagkaroon ng anxiety, ang daming na didepress. Kasi alam naman natin, especially sa mga sealers na nakaka-relate sa akin, or almost lahat ng pera natin, nilagay natin sa kay Sitaw. Tapos ngayon, ang nangyari is, alam mo yung biglang nawala yung mga source of income mo. And then, ang mamahal pa ng mga bilihin. I think, hindi lang ako nakaka-relate dito. I think halos, or sabihin natin lahat ng mga sailors or lahat ng mga Pilipino, talagang apektado sa mga bilihin, ganon. So, lalong-lalo na sa mga sailors, halos lahat ng funds nila, halos lahat ng pera nila is nandoon. And, marami pa akong mga kasama dito na talagang umuutang lang talaga na sa bangko, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, umutang talaga para lang malaki yung funds nila sa Sitaw. And the more na mas malaki yung funds mo kasi, the more na mas malaki yung kikitain natin sa kay Sitaw. Grabe. Pero sana makipag-cooperate si Sitaw and si Security and Exchange Commission. So, ayun guys, before tayo magtapos, so nais ko lang magpasalamat sa complainant or yung isa sa mga kapwa natin sealers. So thank you Miss Ann. So thank you so much. Pagkaroon mo ng lakas ng loob. Thank you para madinig yung mga hinaing natin mga sealers. So thank you so much din sa mga ibang partidos, sa mga kapwa natin sealers na gumagawa rin ng way para maibalik yung mga pera natin. So huwag kayong mag-alala. Nandito yung mga kapwa nyo sealers nang handang tumulong sa inyo at suportahan para madinig yung boses natin as a sealer ni Sitaw. And of course, kapag bago ka lang sa channel natin, please don't forget to subscribe our YouTube channel, click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin and kung ano yung mangyayari sa atin as a sealer sa kay Sitaw. So, ayun guys, I think hanggang dito lang muna yung video natin. Babalitaan ko na lang po kayo kung ano yung mangyayari bukas, sa susunod na araw, sa susunod na week, sa susunod na month. So, sa pagkakalam ko kasi, based sa sinabi sa akin ng isa sa mga nakapanood sa live sa Abante Radio with our complainant or yung sealer natin na nagreklamo, so pupunta daw si Abante Radio sa Security and Exchange Commission. So aantayin po natin yung mga possible na mangyari. And sana maimbestigahan ng maayos ni SEC yung mismong Sitaw na yan. Hindi sila basta-basta magbibigay ng revocation order kung wala silang katibayan na i-scam si Sitaw. Nakakalungkot kasi binigyan lang nila agad ng revocation order ng dahil lang sa sinabi ng isang tao or kung sino may yung Pincho Pilato na yon. Sana imbestigahan ng maayos, pag-aralan ng maayos, hindi yung bibigyan lang agad-agad ng revocation order. Kasi napakadaming nasasagasaan dito, napakadaming pera ng mga Filipino ang napapahamak. So ayun lang,
That's all. Thank you for watching. God bless as always. Life is a masterpiece in the making, and you are the artist of your destiny. Embrace each brushstroke of time, for they blend together to create a tapestry of experiences uniquely yours. Remember, life is not about the destination. It's about savoring the journey. Embrace the present moment, for it's the only time you truly possess. The adventure awaits. Go forth and make it extraordinary.